Una sa ating mga balita, naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na malaking ginhawa para sa mga nasa middle class ang pagtapyas sa income tax sa buwan ng sahod. Gayon din ang pagbuwag sa estate tax. Kumuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Yes, Julian. Bien, isa sa mga pinagtuunan ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon ang mga usapin ng mga panukalang batas na nakatuon sa pagpapagaan ng pinansyal na aspeto ng mga Pilipino. Dahil dito naniniwala ang ilang mga kongresista na malaki ang maitutulong nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Magkano ba ang kabuuan ng sinasahod mo sa isang taon? Kung ito ay nasa kabuuan ng 250,000 pesos, exempted ka na sa income tax. Sa SONA kahapon ng Pangulo, layo ng administrasyon na itaas na ito sa 350,000 pesos. Palawakin natin ang exemption sa income tax. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Para kay Committee Chairperson Ways and Mean Miro Kimbo, marami ang matutulungan ng hakbang na ito. Aniya, sa paraang ito, mas malaki na ang maiuuwing kita ng mga ordinaryong manggagawa, pati na ang mga nasa middle income class. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Kumbinsido rin ng Committee Chairperson at si Deputy Speaker Garin na dapat buwagin na ang estate tax para sa mga lupang ipinamana sa ilang mga Pilipino na hindi naman napakikinabangan. That way, napapalaya natin yung lupa, nagkakaroon siya ng productive use. Pangalawa ay nagbabayad ng buwis, may nakokolekta tayo. So, sa kahit anong aspeto, sa tingin ko na napapanahon na talagang itaas natin ang estate tax exemption to at least 100 million pesos ang worth ng estate. Ang tawag namin doon, buwis ng pagkamatay. So, tutok na lang tayo doon sa buwis ng mga nabubuhay. Because ang daming idle lands hindi nagagamit at hindi makausad-usad dahil lang sa problema. Now, if President Bongbong Marcos will provide the solution to this, at medyo nasabi niya yung amnesty, pero kung ito ay institutionalize, natatanggalin siya, magiging it will be a big removal ng isang barikada na matagal na nagiging deterrent, hindi lamang sa mga may-ari ng lupa, sa kanilang mga heirs, sa mga maliliit na negosyante, at sa pagpasok ng ibang investors. Bien, inaasahan na Enero sa susunod na taon ay magiging epektibo na itong tax exemption sa sahod ng mga manggagawa. Kaya naman target ng Kamara na maipasa itong mga panukalang batas na nakatuon sa compensating taxes sa susunod na buwan. Bien? Okay, Julian, dahil sa buwis din kasi kumukuha ng kita ang gobyerno, magkano raw ang inaasahang mawawala sa kita ng pamahalaan? Paano o saan daw posible silang kumita muli, Julian? Bien, ayon kay Representative Kimbo, close to 50 billion pesos ang inaasahan nilang revenue loss dito sa adjustment ng sahod ng mga manggagawa. Kaya naman, posibleng kunin nila ang magiging posibleng sa revenue loss na makukuha sa babawiin ng pamahalaan ito sa posibleng taasan ito ng tax ang mga produkto gaya ng vape, sigarilyo at mga produktong matatamis para nga mabawi itong revenue loss na kanilang inaasahan. Bien?